Bilang personal na yaya ng anak ko, kailangan ko ng mahusay na kasanayan sa pagluluto at paglilinis. At higit sa lahat, psikolohikal na pagpapayo. Kayo lahat ang mga finalist na pili mula sa mga audition. Ang huling hakbang ay ang panayam upang makilala ang inyong employer. Sino ang gustong mauna? Ako. May karanasan ako. Masyado kang matanda. Hindi kasing energetic ng aming mga kabataan. Sa usapin ng energy, ako ang mauuna. Ang isang lalaki lang ang makakaintindi ng isang lalaki. Kayong lahat ay hindi katapat ko. Isang yaya na may $1,000,000 na sweldo. Sino kaya ang paglilingkuran ko? Anong klaseng tao? Hayaan muna akong magmasid. Sabay-sabay kayo. Anong klaseng bata iyon? Masyadong pahirap, nakakadiri. Kahit gaano pa kalaki ang bayad, hindi ko kaya. Pervert. Talagang pervert. Sumuko silang lahat. Ikaw? Kailangan ni nanay ng pera para sa pagpapagamot. Hindi ako pwedeng sumuko. Kaya ko ito. Okay ka ba, Miss Sue? Ayos lang ako, ayos lang. Pasensya na. Nagpapanggap ka pa ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mahuhulog si Miss Sue. Ngayong buwan, ilan na ang natakot mo? Sinabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng nani. Lalo na ang may kakaibang mga hilig. Hindi naman. Oo, may kakaibang hilig ako. At hilig kong alagaan ang mga lalaking ganyan. Ikaw, Ang babaeng ito, kakayanin ang anak ko? Halika, Miss Sue. Pumirma na tayo ng kontrata. Ang anak ko dati ay isang masayahin at masiglang atleta. Nagkaroon ng aksidente, kaya naging ganito siya. Medyo sukdulan ang personalidad niya at madaling magbago ang mood. Bawat linggo, may doktor na pumupunta para gamutin siya. Kailangan mo lang siyang samahan. Tandaan, huwag iiwan siya ng mahigit 20 minuto. Atleta dati. Ang laking dagok naman yan sa kanya. Sige, ma'am. Bukod sa pagsama sa kanya, may iba pa ba akong kailangang gawin? Kung maaari, subukan mong pasayahin siya ng kaunti. Magpakilala ako. Ako si Susyaw mo. Simula ngayon, ako na ang bahala sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ganda ng sikat ng araw, hindi pwedeng sayangin. Ang silid na ito ay kasing dilim ng kuweba ng zombie. Kailangan mong sumikat pa. tulungan mo akong magpagupit ng buhok. Biglaan. Ang gunting ay nasa drawer sa ilalim ng nightstand. At ang labaha, dalhin mo rito. Pero kailangan talaga ng gupit ang buhok mo. Ako na ang bahala. Ang gwapo niya. Tama na ba ang tingin? Ito ang tinatawag mong gupit. Ako. Kukuha ako ng barbero. Dapat profesional na barbero. Iba talaga. Xingchen, napunta kami para makita ka. Ang ganda ng babae. Xingqian, Walang paramdam ng isang taon, ngayon bigla kang lilitaw. Miss Lu, anong dala mo rito? Xingchen, pasensya na. Narinig ko na nalulungkot ka. Pumunta ako ngayon para sabihin sa'yo. Magpapakasal na ako. At, Nakaraan na lahat. Sana'y kayanin mong bitawan ang nakaraan at mabuhay ng maayos. Hindi mo alam. Pagkatapos ng aksidente mo, marami siyang tinulong sa akin. sa inyo yan, hindi mo na kailangang sabihin sa akin.
Pumunta si Waning dito para kausapin ka ng may mabuting loob? Bakit ganyan ang ugali mo? Pilay ka. Paano mo mapapasaya si Waning? Inaasahan mong aalagaan kanya habang buhay? Kaya, ninakaw mo siya. Para sa matalik mong kaibigan, inaalagaan mo ang kasintahan niya? Magkakampi tayo noon. Lagi mo akong nilalamangan noon. Ikaw ang gumamit ng droga sa kompetisyon. May mata ang langit. Naging pilay ka. Ngayon, ako ang kampiyon at si Waning Ayakin. Ikaw, Hindi ba halata na para lang guluhin ka? Sobra na yan. Dalawang palakas sa nightclub, bawat isa mas matapang kaysa sa isa. Xingqian, kasintahan mo ba siya? Oh, ano sa iyo? Kusingkian. Okay ka lang? Kailan ka nagkakasintahan? Xingqian, Nagkukunwari ka lang, di ba? Pilay na tulad mo? May nakikita pang kasintahan? Tsk! Nakadamit na parang marker pen. Hindi ko inakala na ang panlasa ni Master Gu ay pangit pala. PSK, may mukha kang alien, tapos nagsasalita ka ng Chinese. Kahanga-hanga. Ang ganda mo, magpapakasal sa isang alien. Hindi ka ba takot sa bangungot? Ikaw, May dumi sa kwartong ito. Hayaan mong walisin ko para sa'yo. aalis na kami ni Aksu. Malaya kang pumunta sa kasal namin. ang mag-asawang nagbabahagi ng kama ay nagkakahawig. So, kumusta ako? Hindi naman masama, di ba? Anong reward ang ibibigay mo sa akin? Uy, tinutulungan kita. Sila ang nagsimula. Bakit mo ibinabaling sa akin? iniling ko ba sa iyo na makialam? Layas? Itaw. Sobra na yan. Kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo, at hindi mo man lang alam. Uy, ano? Umuubo ng dugo ang nanay ko. Nanay, Lumala na ang kalagayan niya. Hindi na epektibo ang espesyal na gamot. ang operasyon sa kanser sa tiyan ay 2 taon na ang nakalipas. Ayos naman siya dati. Bakit sa mga nakaraang araw bigla itong naging malala? Karaniwan, dapat siyang magpatuloy sa chemotherapy. Kasalanan ito ng tatay mo. Wala akong pera para patuloy na gamutin ang nanay mo. Tatay, ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo para makalikom ng pambayad sa operasyon ni nanay. Ibinenta mo pa ang iyong seniority. Ako ang walang silbi. Hindi ako naging sapat para kumita ng pera para alagaan kayong dalawa. Siyaw mo. Dahil sa amin, huminto ka sa pag-aaral para magtrabaho. Kami ang pumipigil sa iyong pag-unlad. Kailan ka ba talaga aalis? Titira ka na lang ba sa bahay ko magpakailanman? Manang, lahat ng pera namin napunta sa pagbili ng gamot. Napakahigpit ng sitwasyon namin ngayon. Pwede bang bigyan mo pa kami ng kaunting panahon? Kapag may pera na kami para sa upa, lilipat na kami agad. Kuya, sinasabi mo iyan sa loob ng 2 taon na. Kailan ka magkakaroon ng pera? Tito, iniwan ni Lolo isang lumang bahay na dapat hatiin ng pantay sa inyong 2 magkapatid. Nasaan ang bahay na iyon? Ang bahay. Ang lumang bahay na ito, bakit pa ito itatago? Ibinebenta na iyon matagal na. Ibinebenta. Nasaan ang pera? Usapang matatanda. Ikaw, batang pasaway, bakit ka nakikialam? Lumayas ka. Ang lumang bahay na iyon, kahit pinakamasama, halaga ay 200,000. Ibinebenta mo ito nang hindi nagtatanong at inimpok mo lahat ng pera. Huwag mong kalimutan, may bahagi din ang tatay ko doon. Sobra kang bias, hanggang ganito. Akala mo ba madali kaming lokohin? Nakakatawa.
Ang aming Xiaohu, lalaki siya, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Su. Kaya natural lang ang pera, mapupunta sa apo. O, mas gusto mo bang ibigay sa iyo? Isang babaeng walang kwenta? Bukod pa, kusang loob na isinuko ni Kuya. Hindi namin siya pinilit. Tatay? Totoo ba iyan? Tatay, paano mo nagawa? Sa lahat ng panahon, ikaw ay sumusuko sa kanila. Ngunit sa huli, mayroon ba silang nag-alaga sa iyo? Tigilan mo na ang kalokohan. Pinayagan ka naming manirahan dito ng 2 taon, napaka-generous ko na. Ngayon ang aming magpapakasal na si Xiaohu. Ang bahay na ito ay kailangang i-renovate bilang bahay kasal. Umalis ka kaagad. Huwag mong antalahin ang kasal namin. Ate, bigyan mo pa kami ng 3 araw. Maghanap ako ng lugar. Tigilan mo ako sa panloloko. Ilang beses pa kitang binigyan ng 3 araw na extension? Wala kang sasabihin ngayon na magbabago nito. Umalis ka ngayon din, agad-agad. Tigilan mo na ang pagpapanggap na patay. Tumayo ka na. Ate, may sakit siya. Hindi niya kayang hayaang hilahin mo siya ng ganyan. Bitawan mo ang nanay ko. Siyaw mo. Mahal, ayos ka lang ba? Sa loob ng 1 oras. Aalis ka agad tayo. Si. Bibigyan kita ng 3 oras. Pupunta ako mamayang gabi para linisin ang bahay. Mahal, saan tayo kukuha ng pera ng ganoon kabilis? Huwag kang mag-alala, tatay. Makakaisip ako ng paraan. Alagaan mo muna si nanay, lalabas ako para tumawag. Pasensya na, Miss Chin. Si Gu Xingchen at ako ay nagkaroon lang ng maliit na away, kaya may nasabi ako sa galit. Pero gusto ko pa ring magtrabaho. Ito'y dahil lang, maaari ba kitang abalahin na paunahan ang ilan sa aking sahod? May problema sa bahay, at kailangan ko ng pera ng madalian. Tatay, nanay. Ika-13 palapag, isang apartment na may elevator, may kumpletong kasangkapan. Pwedeng tuloy lang tayo. Mahal, ito ba'y saan mo nakuha ang bahay? Mahal, kahit na medyo mahirap ang ating pamilya, huwag kang maligaw ng landas. Ito ay paunang bayad na 1 milyon. Unahin mong ayusin ang iyong mga problema. Salamat, Miss Kin. May kilala akong ahente ng real estate. Maganda ang kapitbahayan, napakaangkop para sa mga matatanda. Tutulungan kitang makipag-ugnayan. Ano ba ang iniisip mo? Ang sakit ni nanay ang pabigat sa pamilya. Mas gugustuhin pa ni nanay na mamatay kaysa hayaan ang sarili niyang anak na isakripisyo ang kanyang kaligayahan. Tiyak na iniisip ni nanay at tatay na ako ay kabit ng iba. Kung sasabihin ko sa kanila na malaki ang kita sa trabahong ito, tiyak na hindi sila maniniwala. Mas mabuti nang huwag na akong magpaliwanag. Tatay, nanay, ito ay bahay na pinahiram ng mabuting kaibigan. Ang buong pamilya niya ay nasa ibang bansa, walang laman ang bahay, nakatingga lang. Malapit kami sa isa't isa, kaya hindi siya naniningil ng upa. Talaga? Talaga, dito lang kayo tumira ng walang alalahanin. Kapag may sapat na tayong pera, aalis tayo, okay? Kumusta naman kayo ni Jiang Nan ngayon? Ayos naman kami. Mabuti naman. Hindi ka na bumabata. Kailangan mong mag-asawa na. Wala namang nagmamadali. Huwag kayong mag-alala. Ang ganda ng bahay na ito. Oo nga. Kailangan nating mag-ingat. Huwag mong sirain. Magpakumbaba kayo. Huwag kayong mahiya. May interview ako, kailangan ko nang umalis. Magpahinga muna kayo. Sige, sige. Tuloy ka lang. Kailangan ko nang asikasuhin ang big shot na iyan. Jiangnan, anong ginagawa mo rito? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. 1 linggo na. Hindi ko inaasahan na nakatira ka sa magandang lugar. Sinusundan mo ba ako? Ano bang problema mo, Susyaw mo? Gaano karami ang itinatago mo sa akin? Alam mo, nag-apply ako ng trabaho kahit saan. Tuwing may interview ako, nagvi-video call ka. Ilang trabaho ang nasira mo para sa akin? Alam mo ba iyon? Ang mga trabahong inirekomenda ko. Bakit hindi mo tanggapin? Anong klaseng trabaho ang inirekomenda mo? Super ng truck, delivery guy, pag-deliver ng pagkain. Anong problema doon? Mahirap. Pero, malaki ang kita. Ibig mong sabihin, ako dapat ang kumita ng lahat? Habang ikaw ay nakahiga lang at naglalaro maghapon. Kalimutan mo na. Maghiwalay na tayo. Susya mo? Tumigil ka dyan.
Bitawan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Nakipaghiwalay ka sa akin dahil may nakita kang iba, di ba? Bakit ka lumalabas sa lugar na ito? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ano? May usok na lumalabas sa bahay. Ma'am, nakuha ko na. Babalik ako agad. Susyaw mo, hindi ka aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Ito ay usapang buhay at kamatayan. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Kung hindi ka magpapaliwanag ngayon, hindi ka makakapunta kahit saan. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Matatapos na ito ngayon. Gusing Chen, nasaan ka? Gushing Chen, huwag kang mamatay. Gumising ka. Kung patuloy mo akong iiling-iling, ikaw ang mauunang papatay sa akin sa pag-iling. Buti naman at okay ka. Tinakot mo ako. Ikaw. Nagsusunog ka ba ng mga litrato? Ano pa? Tinakot mo ako. Akala ko gagawa ka ng isang bagay na matindi. Sinusubukan lang kitang iligtas. Paano kung malalaman na mangyayari ito? Hayaan mong punasan ko yan para sa'yo. Buksan mo ang mga kurtina. Mukhang maganda ang panahon ngayon. Itulak mo ako sa labas para maglakad. Susyaw mo. Nagbago ka ng isip, gaya ng inaasahan ko. Susyaw mo, iba ka talaga. Dahil sa pera, talagang pumili ka ng lumpo. Sinundan mo na naman ako. Jiangnan, hiwalay na tayo. Pakiusap, umalis ka na. Hiwalay? Sige, bigyan mo ako ng pera pang hiwalay. Mas mabuting ayusin mo ang personal mong mga gawain. Jiangnan, noong tayo'y magkasintahan, kahit ang iyong telepono, binili mo gamit ang credit card kong ninakaw. Ito ay sa 12, buwang hulugan. Hindi ko pa ito nababayaran ng buo. Talagang naglakas loob ka humingi ng pera pang hiwalay? Ang pagbili mo sa akin ng telepono ay hulugan pa. Sa kung ano ang kaya kong ibigay, makakahanap ako ng mas magaling. Pero hindi kita hinusgahan. Nagtagal tayo ng 4 na taon. Ngayon gusto mong makipaghiwalay. Kaya syempre kailangan mong bigyan ako ng pera pang hiwalay. Gu Xingqian. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Susyaw mo! Wala ka bang hiya? Hindi mo ba ako nakikita? Nakita mo rin naman. Aksidente lang iyon. Bukod doon, naghiwalay na tayo. Ikaw ang walang hiya na kumakapit. Matagal na kayong magkasundo, di ba? Kaya pala, ganoon ka kabilis makipaghiwalay sa akin? May kapalit ka na pala. Ikaw, Wala akong kahit katiting na interes. Sa kasintahan mo, kung gusto mo siyang kunin, tigilan mo na ang walang kwentang satsat. Huwag mo nang hayaan na magpaligaw-ligaw dito. Narinig mo ba?
Sumama ka sa akin. Humingi ka ng tawad ng maayos. At baka isaalang-alang kong patawarin ka. Ang balat mo ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ang ingay. Susyaw mo, sibakin ka na. Ayusin mo ang personal mong problema. Si Madam Chin ang umupa sa akin. Kung gusto mo akong sibakin, si Madam Chin mismo ang dapat. Ang salita niyang Master Gu ay hindi sapat. Sa tingin ko gusto mo lang mangakit ng mayamang lalaki. Tigilan mo ang pangangarap. Kahit isang lumpo ay hindi ka gugustuhin. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng guwardiya. Susiyaw mo? May tapang ka. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa kasintahan mo? Anong kasintahan? Naghiwalay na kami. Sa ngayon, ako'y nakatutok lang sa pagkakitaan. Ang kumita sa pamamagitan ng paglilingkod sa akin ay hindi madali. Pag-isipan mo mabuti. Para sa pera, kahit gaano kahirap, titiisin ko. Pera lang ang habol mo. Hindi naman bali ang kamay ko. Bahagi iyan ng trabaho ko. Mga babaeng tulad mo, para sa pera, gagawin kahit ano. Natatakot na? Hindi. Medyo nagulat lang. Isang tamad na tulad ko medyo hirap pa sa buhay. Ikaw, ang binatang master ng pamilya Gu, ano pa ba ang gusto mo? Bakit ang dami mong problema? Pakialam mo ang sarili mo. Bakit ka bumalik? Pumunta ako para kunin ang kagamitan sa pangunang lunas. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Masakit ba ito? Sabihin mo kung masakit. Ako mauna na akong lumabas. Tita Chin, hindi ito ang iniisip mo. Sumama ka sa akin. Ganito siya dati. Kaya siya ngumingiti. Ibang-iba sa ngayon. Para sa isang atleta. Walang mas malungkot pa kaysa mawalan ng dalawang paa. Wala nang mas malungkot pa doon. Ang matalik na kaibigan at ang babaeng pinakamamahal niya. Pareho siyang pinagtaksilan at winakasan ang kanyang karera sa palakasan. Si Gu Xingchen, noong nasa tugatog siya, mula sa isang makikinang na bituin hanggang sa kanyang kasalukuyang pagbagsak. Ang ganitong matinding dagok ay makakasira sa sinuman. Xiao mo, mahirap paniwalaan, di ba? Ito ang aking anak. Tita Qin, Si Singsen ay isang mahusay na atleta sa track and field. Ang sabi ng lahat, sobrang talentado siya. At hindi niya kami binigo. Siya ay nanalo ng kampyonato sa bawat pagkakataon. Nakita siya ng coach ng pambansang koponan. Pero isang beses, sa track, bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Nabali ang magkabilang binti niya. Dinala siya agad sa ospital at natagpuan nila mga bakas ng pampatulog sa kanyang katawan. Simula noon, hindi na siya nakakatayo muli. mga pampatulog. May nagmanipula sa mga iyon. Ang footage ng surveillance nung araw na iyon ay sadyang sinira lahat. Hindi namin alam kung sino ang gustong saktan ng anak ko. Siya ay nagbago ng lubusan. Nasa depresyon siya. May mga pagkakataon pa nga na may tendensyang manakit sa sarili. Hindi kami komportable na iwan siyang mag-isa. Huwag kang mag-alala, tita. Malalampasan ito ni Ginoong Gu. Aalagaan ko siyang mabuti. Ano man ang mangyari. Tutulungan ko siya na mahanap muli ang dating siya. Saan? Dadalhin kita sa labas para kumain. Hindi ako sasama. Hindi tinatanggap ang iyong tutol. Ito, at ang mga ito. Kukuha ako ng tigisa. Si
Ganyan karami ang orderin mo. Ikaw mismo ang magbabayad. Hindi kita hahayaang magbayad, kain na. Ayaw ko nito. Gusto ko ng blueberry yam. Sige, mag-order si mommy para sa'yo. Mawalang galang na po. Magdagdag ng isang blueberry yam. Pasensya na po, ma'am. Hindi available ang ulam na ito ngayon. Dadalahin ka ni mommy sa susunod. Hindi, gusto ko ngayon. Bata, kung titigil ka na sa pag-iyak, ibibigay ko sa'yo itong platong blueberry yam bilang gantimpala, okay? Okay. Magaling. Salamat po, miss. Magsabi ka ng salamat sa Ale. Salamat po, miss. Walang problema. Marami kaming in-order, hindi namin mauubos. Magaling. Hindi ko inakala na ikaw ay isang gold digger na may puso. Mukhang may night market sa unahan. Ang saya. Gu Xingchen. Tara, tingnan natin ang night market. Hindi ka pa babusog. Hindi lang pagkain ang meron sa night market. May mga masasayang bagay din. At mga tindahan ng damit at alahas. Hindi. Tinanggihan ang iyong pagtutol. Susiyaw mo. Anong ginagawa mo? Kumain ako ng sobra. Hindi na ako makalakad. Paupo na rin ako. Susiyaw mo. Anong akala mo sa akin? Isang sasakyan. Isa kang mamahaling open-top na kotse. Ilang tao sa isang buhay ang hindi nagkakaroon ng pagkakataong sumakay. Master Gu, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Kumapit ka ng mahigpit. Isasama kita sa isang ride at ipapakita sa iyo ang saya ng pagmamabilis. Sa tingin ko, iniisip mo na hindi pa sapat ang pagkabalda ko. Huwag kang mag-alala. Talagang ligtas ito. Tara na. Yehe. May isang bagay na dumaan ng mabilis. Ano iyon? Isang wheelchair. At may 2 tao sakay. Gu Xingchen. Nakakasabik ba iyon? Nakakasabik. Mas malakas. Nakakasabik. Ginoo, magkano itong sombrero? Susiyaw mo. Kung gusto mong bilhin ito, subukan mo mismo. Huwag mo akong gamitin bilang manikin. Binibili ko ito para sa'yo. Paano ito? Gusto mo ba ito? Wala akong gusto. Ayaw ko ito. Mas maganda ang itsura nito. Para sa'yo. Ituring mo itong regalo sa pagsama mo sa akin sa pamimili. Napakapangit nito. Itatapon ko ito pagdating ko sa bahay. Huwag mo akong hayaang makita kang itapon ito. Wow. Ang gaganda ng lahat ito. Ang mga mata mo ay hinalikan ng makamandag na ahas. Ang gusto mo lang ay mga pangit na bagay. Iba-iba ang panlasa ng bawat isa. Mangyaring igalang ang aking panlasa. Hindi naman sa hindi kita nirerespeto. Para kang may mata sa pangit. Walang pakiramdam ng kagandahan. Tinatawag ko itong natatanging panlasa. Kung gusto mong maging designer, kailangan mong magkaroon ng ganitong uri ng aesthetic. Design? Ikaw? Siyempre, ang pangarap ko ay maging isang fashion designer. Ano ang pinagtatawanan mo? Walang panlasa. Hindi na ako mamimili kasama mo. Uuwi na ako. Anong nangyayari? Ewan ko. Titingnan ko. Susyamo, buksan mo ang pinto. Ikaw ba ay nagtatago dahil dinala ko ang pamilya mo at ngayon masyado kang takot lumabas? Jiangnan, dinala mo kami dito para hanapin si Xiao Mo sa gabi. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Villa District ito. Paano naman mapunta si Xiao Mo dito? Hindi ako nagkakamali. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tito, ngayong gabi ipapakita ko sa iyo kung ano ang ginagawa ni Su Xiao Mo sa likod ko. Yang batang yan, gumagawa siya ng mga kaduda-dudang bagay sa likod mo. Sabi ko na nga ba, sakit ng ulo siya, huwag kang mag-alala. Si auntie ang magtuturo sa kanya ng leksyon para sa iyo. Mukhang nagdudulot ng gulo ang dati kong boyfriend. Bumalik ka muna sa pinto sa gilid. Ako na ang bahala. Ang ingay. Huwag mong hayaan na maistorbo nila ang mga kapitbahay.
Susyaw mo? Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Jiangnan, ano ang ginagawa mo sa gabi na gumagawa ng eksena sa pintuan ng iba? Tatay. Chito segundo, chita segunda. Ano ang ginagawa ninyo rito? Susyaw mo, alam kong nandito ka. May relasyon ka. Nakikipagtalik sa iba. At ngayon gusto mo akong hiwalayan? Tito, husgahan mo ang sarili mo. Pumuslit siya sa kama ng binatang iyon sa likod ko. Siya ang kabit niya. Nakikipagtalik sa kanya. At ngayon gusto niya akong iwan. Oy, pare. Ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Susyaw mo, nandaya ka talaga. Dinalhan mo ng kahihiyan ang pamilya Su. Xiao mo. Ikaw. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ko akalaing ang binatang Go ay magkakaganyan. Sabi mo pa, kahit pilay, hindi makaiwas sa gulo. Hindi lang siya may iba, pero lumalapit pa ito sa kanya. Nakakatawa. Tatay, hindi. Yaya lang ako dito, nagtatrabaho para kumita ng pera. Wala nang iba. Jiangnan, anong mga kasinungalingan ang ginagawa mo? Ayaw mo pa ring aminin ha? Tito, ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon ni tita, nakuha niya sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iba. Kaya pala, napakasigurado niya. Ipinipilit na lumipat. Ibig sabihin, nakipagtalik siya para sa bahay. Xiao mo, saan ba talaga galing ang bahay na yon? Hindi talaga galing sa kaibigan. Binayaran ako ng amo ko ng maaga at binili ko ito. Mas gusto pa naming matulog sa kalye ng nanay mo kaysa manirahan sa bahay na nakuha mo sa pagbenta ng katawan mo. Umuwi ka sa amin, lumayas ka ngayon din. Hindi. Hindi ka nga gusto ng lumpo na iyon. Hindi pa siya lumalabas para magsalita para sa'yo. Lakas ng loob mong manatili, sumama ka sa amin. Ang ingay. Pupunta ka sa pintuan ko. Gaano mo pa ito tatagal? Naglakas loob kang lumabas? At nagtatago sa likod ng kasintahan mo? Walang hiya? Walang hiya? Isang babaeng bastos, tulad mo, sa inyo, lulunurin ka sa kulungan ng baboy. Isa lang siyang upahang yaya para sa aming pamilya. Sino ang maniniwala doon? Susyaw mo? Sumama ka na sa amin ngayon. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Susyaw mo, lumabas ka. Hiwalayan mo siya. Wala nang komunikasyon. Hindi na kami mananatili sa bahay na ito. Sinabi ko sa iyo, wala. Tay, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Kung mayroon man o wala, uwi ka ngayon, kasama ko. Hayaan mo siyang pumili para sa sarili niya. Susyaw mo? Sasama ka ba o hindi? Hindi ako makaalis. Susyaw mo, huwag kang walang utang na loob. Lumabas ka dito. Binabalaan kita, umalis ka na ngayon. May surveillance sa pintuan. Maaari kitang kasuhan ng trespassing. Kung patuloy mo itong gagawin, magsasampa ako ng kaso. Sino ka para manakot? Attorney Wang, paano pinaparusahan ang trespassing? Master Gu, ang ilegal na pagpasok ng walang pahintulot ng may-ari ay may parusang hanggang 3 taon sa bilangguan o pagkakakulong. Narinig ninyo lahat iyon. Sino ang sinusubukan niyang takutin? Bahala ka. Manatili ka man o umalis, wala akong pakialam. Pilay ka. Hintayin mo lang. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Ang mga magulang ko ay babalik bukas. Kakalat ito na parang apoy ngayong gabi. Mas mabuting isipin mo kung paano ipapaliwanag ito sa kanila. Xiao Mo. Narinig ko ang nangyari kagabi. Sa pangkalahatan, kasalanan mo ito. Nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Hindi siya kasing ganda ng naisip ko. Siya ay isang mapanggulo. Kaya kong tiisin ang mga chismis tungkol kay Xingchen. Ngunit kung dumating sila minsan, darating sila muli. Sa pagkakataong ito, nag-ingay lang sila sa pinto. Sa susunod, baka pumasok sila sa tirahan ng pamilya Gu. Paano kung saktan nila ang anak ko? Pasensya na. Kailangan mong maintindihan. Hindi natin siya pwedeng hayaang mapahamak. Mas ligtas na tapusin ang kontrata mo. Nanay, tatay, hindi lahat ng ito ay kasalanan niya. Kasalanan ko ito. Pasensya na, G at GN. Gu, dahil hindi ko naayos ng maayos ang aking mga personal na bagay. Magbibitiw ako ng kusang loob at hindi na magdudulot ng anumang gulo para kay Master Gu. Sige, sumunod ka sa akin. Ang paunang bayad ay maaaring maging iyong severance pay. Huwag kang masyadong mag-alala. Salamat, GN. Gu. Sino ka? Ako ang bagong katulong na inupahan ng madam. Master Gu, oras na para kumain. Ayaw kong kumain. Alisin mo na.
Guro Gu, kumain ka man lang ng kaunti. Sabi ko ayaw kong kumain. Bingi ka ba? Tawagan mo ako kung magutom ka, Guro. Nasa labas lang ako ng pinto. May marumi sa kwarto mo. Linisin ko na lang para sa iyo. Guro, oras na para sa iyong swero. Guro Gu, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Wala akong pakialam. Hindi. Guro, hayaan mong ilagay ko ang gamot. Hindi na kailangan. Lumabas ka. Susiyaw mo. Medyo namimiss na kita. Anong ginagawa mo? Uba. Xiao mo. Hindi namin kayo naturuan ng maayos. Naligaw kayo. Hindi nagagamutin si nanay. Hindi na rin kami titira sa bahay na ito. Nanay, tatay. Hindi na kailangan umalis. Hindi talaga ako naging kabit ng iba. Naging yaya lang ako. Dahil nag-ingay si Jiangnan. Nagbitiw na ako. Eto ang kontrata. Si nanay ang nagkamali ng pagkaintindi sa iyo. Hindi dapat kami nakinig sa mga kalokohan ng batang si Jiangnan. Ayos lang. Kung wala ang trabahong ito, makakahanap ako ng iba. Dito na lang kayo manatili ng payapa. Xiao mo. Anong problema? Wala. Pagod ka na siguro sa paghahanap ng trabaho ngayon. Matulog ka na. Ako na lang ang iinom mag-isa. Hindi ako pagod. Naisip ko lang ang isang kaibigan. Ay nako, bakit tuwing inaalagaan ko ang iba, naaalala ko si Go Xingchen. Guro, tumanggi ka pa rin sa paggamot ngayon? Ang iyong kondisyon ay hindi na maaaring ipagpaliban. Lumabas ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Master Gu ay hindi kumakain ng maayos at hindi niya tayo pinapayagang bigyan siya ng IV. May masamang mangyayari kung magpapatuloy ito. Nangyari na. Ang kondisyon ng guro ay lumala ng malubha. Makikipag-ugnayan ako agad kay G at GNN. Gu! Ano ang sinabi mo? Ang kondisyon ng aking anak ay mas malala kaysa dati? Oo, madam. Sabi ng doktor kung hindi natin siya gagamutin ngayon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sinuri rin namin ang footage ng surveillance mula sa gabing iyon. Ang babaeng iyon, pinaalis niya ang aming anak kaagad, ngunit pinili pa rin niyang lumabas at tulungan siya. Mali kami tungkol kay Xiao mo. Siya lang ang makakapagpabuti ng kondisyon ng aming anak. Ibalik natin siya. Kumusta? Tita Qin, Xiao mo, pasensya na. Nagkamali kami sa iyo. Humihingi kami ng tawad ng ama ni Xingchen. Sana ay bumalik ka sa trabaho. Pupwede ka ba? oo, tita. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Aalagaan ko ng mabuti si Master Gu. Mabuti. Saka bumalik ka sa trabaho bukas. Okay. Kumusta ka naman ngayong mga araw? Hindi naman masama. Ang iyong mga eye bags ay halos kasing sama ng sa panda. At hindi ka man lang nag-ahit.
Ano ba ang sinasabi ko? Hindi ko sinasadyang mapahiya ka. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Wala. Bakit hindi ka na nagsusuot ng iyong mga makukulay na marker? Sumuko na ako. Ang mga mahihirap ay hindi karapat-dapat sa mga pangarap. Paano ko siya aaliwin? Hindi pa ako nakaaliw ng kahit sino. Magsorry ka na lang. Ako. Bubuksan ko ang pinto. Pakisign para sa package. Gu Xingchen, may package ka. Buksan mo. Ano iyan? Isang imbitasyon. Ibigay mo sa akin. Uy, bakit mo pinupunit? Isang imbitasyon sa kasal. Ang dalawang tao sa larawang ito ay ang dati mong kasintahan at ang alien na nagtaksil sa'yo. Susiyaw mo. Itapon mo na ang imbitasyon. Hindi. Kasal lang naman, ano naman ang malaking bagay? Sasamahan kita. Hindi. Walang kwenta ang pagtutol. Sa pagharap mo rito mo lang malulutas ang problema. Gu Xingchen. Tutulungan kitang malutas ito. Nandito na tayo. Gaya nga ng kasabihan, dahil nandito na tayo. Isipin mo na lang na dumalo tayo sa handaan. Ikaw ang naghatak sa akin dito. Sige, kasalanan ko na. Tinutulungan lang kita, di ba? Akala nila hindi ka darating, kaya kanila pinadalhan ng imbitasyon. Akala nila maaari ka nilang hiyain. Pero pumunta ka, na nagpapakitang wala kang pakialam. Sila ang mapapahiya. Alam ko na para lang sa handaan ka pumunta. Mahal na mahal mo ang mga handaan. Bukas, aarkiluhin ko ang buong restaurant. Kumain ka hanggat gusto mo. Xingchen, hindi ko akalaing darating ka talaga. Salamat sa pagbibigay mo ng biyaya sa akin. Walang anuman. Ang makawala sa inyong dalawang peste ay ikatutuwa ni Xingchen. Sana ikaw at itong alien ay magkaroon ng masayang kasal at sanggol agad. Nakadikit kayo magpakailanman. Anong ibig mong sabihin? Pasensya. Nadulas ang kamay ko. Ganyan ba mag-toast sa patay? Shh! Huminahon ka. Huwag mong suwagin. Ikaw, Payaso. Warning, alis na tayo. Huwag mo pansinin itong bastos na probinsyano. Salamat. Mas gumaan na ngayon pakiramdam mo, di ba? Worth it pumunta rito, di ba? Kumain ka na lang. Yung hinawakan mo para sa akin. Salamat. Sino ang tumulong sa'yo? Isa na lang ang natira. Huwag mong isipin na hindi ko nakita. Ang haba ng braso mo, parang 1 milya. Halik! Halik! Handa ka ba? Warning. Nainggit ka sa kanila. Hindi ako. Anong ginagawa mo? Kung ano ang mayroon sila, maaari mo ring magkaroon.
Halik, 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 halik. Salamat sa suporta, lahat. Susiyaw mo. Uwa. Aba, ang kapal naman ng mukha nila, nanggugulo sa kasal ng iba. Warning, huwag kang magalit. Pupunta ako at palalayasin sila ngayon. Umuwi na tayo. Sige, busog na ako. Umuwi na tayo. Iminumungkahi ko na magparetoke ka. Kung hindi, sa hinaharap, kung kamukha mo ang anak natin, sa kuna. At kung siya ay magiging kasing sama mo, mas malala pa, gumawa ka pa ng mabubuting gawa para mag-ipon ng kabutihan. O mapupunta ka sa impyerno pag namatay ka. Ah, siya nga pala. Salamat sa imbitasyon. Lahat ay napakamapagpatuloy. Ikaw, Ngayon, ang araw ng kasal natin, huwag mong hayaang ang isang hamak sumira ng saya. Ang dami kong nakain. Hintayin mo ako. Kailangan kong umayos ng isang bagay. Mahal, hindi malalaman ni Gu Xingchen ang totoo noong araw, di ba? Lu Waning, alam niya ang totoo. huwag kang mag-alala. Ang bagay noong mga panahon ay naayos ng perpekto. Wala siyang makikita. Huwag kang mag-alala. Tinakpan ko ang aking mga bakas. Sinira ko lahat ng ebidensya. Hindi niya malalaman. Mabuti. Hindi ako makatulog kagabi. Nanaginip pa ako na nahuli ako. Huwag mo nang masyadong isipin. Basta't mananatili ka sa akin. Poprotektahan kita. Kinuha ko lang ang pera mo noon para ilagay ang pampatulog sa tubig ni Xingchen. Akala ko mawawalan lang siya ng laban para matulungan kang manalo. Pero, sino ba naman ang mag-aakalang mababalian siya ng binti? Hindi mo kasalanan. Malas lang siya. Bilang 2 taong pinakapinagkakatiwalaan ni Gu Xingchen, nagkaisa kayo para lagyan siya ng droga. Ire-record ko ito. Bababa ako agad. Sige, ibababa ko na ang tawag. Kumusta? Ang may-ari ng phone na ito ay umuubo ng dugo. Tumawag ako sa 911. Sinabi niya na, tawagan kita at ipaalam sa'yo. Umuubo ng dugo. Salamat, bababa ako agad. Gu Xingchen, huwag mo akong takutin. Gaano katagal bago dumating ang ambulansya? Ako. Ubo. Ayos lang ako. Huwag kang magsalita. Kapit lang. Papunta na ang ambulansya. Doktor, kumusta siya? Hindi maganda ang kalagayan. Lalong lumalala ang kalagayan niya. Araw-araw siyang nasasaktan. Kung magpapatuloy ito, kailangan ng pamilya na maghanda sa pag-iisip. Hindi na kaya ni Xingchen ang mga pagkabigla. Ang tungkol sa pagtatangka ni na Lu Waning at Liang Shu na saktan siya ay hindi masasabi sa kanya. Anak, Dapat nating igalang ang desisyon ng anak natin. Hayaan siyang pumunta sa Switzerland para sa euthanasia. Guminsheng, tao ka ba? Hindi ba si Xingchen ay sarili mong laman at dugo? Ngunit, ang pamumuhay ng ganito, mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Tanggalin mo yan sa isip mo. Talagang hindi ako sasang-ayon. Kaya mo bang tiisin na panoorin ang anak natin na naghihirap ng ganito? Wala akong pakialam. Kung gusto mong ipadala ang anak natin sa kamatayan, diborsyuhin kita. Si Gu Xingchen pala ay gusto ng euthanasia noon. Gu Xingchen, kailangan mong mabuhay para magkaroon ng pag-asa. Kahit na ang mundo mo ay lubos na madilim.
Lagi kong sasamahan ka at tutulungan kang makahanap ng daan. Malamig. Ang lamig. Bitawan mo muna. Kukuha ako ng kumot para sa'yo. Ang lamig. Ayan. Hindi ka na malamig. Anong problema? Nilalagnat siya. Kumuha ka ng gamot sa lagnat. Si. Ito ang gamot sa lagnat. Xiao mo. Nilalagnat ka. Inumin mo ito at matulog ka na. Ako. Ay may lagnat. Inumin mo muna ang gamot sa lagnat. Ano ang sinabi mo? Go. It's Sinkian. Nandito ako. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Kailangan mong mabuhay. Palagi akong sasamahan ka. Salamat. Xiao mo. Kumusta kumpanya ng seguro ng Ruitay, paano kita matutulungan? Gusto kong bumili ng insurance sa buhay. May coverage na $100 milyong. Ang beneficiary ay si Su Xiao mo. Sige po, Ginoo. Kumusta ito ang bangko? Anong negosyo ang gusto mong asikasuhin? I-freeze ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Pagkatapos kong mamatay, ilipat ang lahat kay Su Xiao mo. Gu Xingchen, di ba? Ang kondisyon mo ay stable sa ngayon. Makakalabas ka na. Uminom ka ng gamot sa tamang oras. Sundin ang paggamot. Huwag kalimutan ang regular na check-up. Talaga? Ang galing. Babantayan ko siya. May iba pa ba akong dapat bantayan? Magkaroon ng positibong pananaw ay mahalaga rin. Huwag masyadong mag-isip. Oo, Gu Xingchen. Maniwala sa mga himala. Ang magandang pananaw ay nagpapabuti ng tsansa ng himala. Nag-leave ako bukas. Babalik ako sa Makalawa. Isang pansamantalang nurse ang mag-aalaga sa iyo. Anong problema? May problema ba sa bahay? Hindi maganda ang pakiramdam ng nanay ko. Uuwi ako para bisitahin siya. Sige. Magandang gabi. Kita tayo sa Makalawa. Sino bang mag-aakala na ang kasintahan mo at matalik mong kaibigan ang nagdroga sa iyo? Hindi sila maaaring nag-iwan ng anumang ebidensya. Bukas pupunta ako sa track team para sa ebidensya at ipaglaban ang katarungan para sa iyo. Magandang umaga, Liang. Hindi ka ba off ngayon? Kukuha lang ng isang bagay. Anong ginagawa niya dito? Inaalam niya ang cabinet ko. Naghahanap ng ebidensya. Anong problema, mahal?
Ning. Nahanap ko ang bagong girlfriend ni Gu Xingsen. Hinahalungkat ang cabinet ko sa lounge. Ano? Siguradong may hinala si Gu Xingchen, kaya niya ipinadala ito para malaman ang totoo. Siguro. Ano ang gagawin natin ngayon? Kahit hindi siya nakahanap ng ebidensya ngayon, maya-maya ay matutunton niya ako. Tapos tayong dalawa ay tapos na. Okay lang. Basta mawala sila, walang maghihinala sa atin. Gusto ni Gu Xingchen siya, di ba? Kunin natin siya. Pagkatapos, lokohin si Gu Xingchen na pumunta rito. Isang patay, 2 ibon. Sige, ikaw na ang magpahinto sa kanya. Pupunta ako agad. Bro, pabor naman. Walang problema. Liang, sabihin mo lang. Kumusta? May nagpasabi sa akin, ang sagot na hinahanap mo ay nasa maliit na palaruan. Maliit na palaruan? May tao bang nakakaalam na si Xingchen ay pinagtangkaan? At galit din kay Liang Shu. Dumating para magbigay ng ebidensya. May tao ba? Pumunta ka rito para maghanap ng gulo. Huwag mo kaming sisihin kung magaspang kami. Master Gu, handa na ang hapunan. Bakit ikaw pa rin? Nasaan si Su Xiao mo? Hindi pa bumabalik si Miss Su. Nag-leave siya ng isang araw. Hindi. Hindi ako kinontak ni Miss Su buong araw. Hindi pa siya bumabalik. Kaya hindi rin ako makaalis. Bakit hindi niya sinasagot ang phone? Hindi, hahanapin ko siya. Kumusta? Sino ang hinahanap mo? Kumusta, tita? Kaibigan ako ni Su Xiao mo. Nandito ako para makita siya. Nasa bahay ba siya? Wala siya dito. Ilang araw nang hindi umuwi si Xiao mo. Dati siyang tumatawag. Kahapon, hindi rin siya tumawag. Kamakailan ay nagtatrabaho siya bilang yaya sa bahay ng iba. Maaari mong tanungin sa kanya ang eksaktong address. Hanapin mo siya. Okay, salamat. Su Xiao mo? Saan ka galing? Ano iyon? Binaba mo ang tawag sa akin. Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang girlfriend mo ngayon? Alam mo ba kung nasaan siya? Siyempre alam ko. Kinidnap ko siya. Nasa ilalim mismo ng paa ko siya. Mag-isa ka na ngayon. Pumunta ka sa lokasyong pinadala ko sa'yo at hindi ko siya papatayin. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Su Xiao mo. Sana okay ka lang. Kinidnap mo ako. Bakit? Huli na para sumamo ngayon. Kasalanan mo ito. Illegal ang kidnapping. Gusto mo bang makulong? Patayin ka? At hindi na kami makukulong. Bakit hindi ka nalang sumunod? Kailangan mo pang maghanap ng ebidensya. Buti nga sa'yo. Kayo ang pinagkakatiwalaan ni Gu Xingchen. At pinagtaksilan ninyo siya ng sabay-sabay. Wala ba kayong konsensya? Matatanggap ninyo ang nararapat sa inyo. Tumahimik ka. At naglalakas loob ka pang sumigaw sa akin? Sige, ipakita mo sa akin muli ang ugali na yan. Pasensya na. Mali ako. Ngayon, natatakot ka na? Talunan. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Kung gayon, hahayaan kitang mamatay mamaya. Kailangan pa kita gamitin para akitin si Gu Xingchen dito. Kayong dalawa, walang sino man sa inyo ang makakatakas ngayon. Buwisit. Akitin pa rin si Xingchen dito.
Kailangan kong tumakas agad. Yang si Gu Xingchen, talagang nagmamalasakit sa'yo, no? Isang larawan lang ang ipinadala ko, at pumayag agad siyang pumunta. Tumakas siya. Naglakas loob ka pang tumakas? Naglakas loob ka pang tumakas? Ikaw, para sa isang lumpo, ipagsapalaran mo ang buhay mo? Hindi ako kayong dalawang walang utang na loob na mga bastos. Iyan ang mapapala mo sa pagsasalita ng walang preno. Liang Shu, sabi ko, huwag mo siyang hawakan. Gu Xingqian. Pagkatapos, hahayaan ka naming mamatay mamaya. Kailangan ka pa namin para akitin si Gu Xingchen dito. Kayo dalawa ngayon hindi makakatakas. Umalis ka na, huwag mo akong alalahanin. Tumawag ng pulis. Sila ang nagdroga sa iyo. Gusto ka nilang akitin dito para patayin tayong lahat. Susiyaw mo. Kaya mong ipagsapalaran ang buhay mo para sa akin, kaya ko rin. Isang lumpo na tulad mo talagang naglakas loob kang pumunta ng mag-isa? Dalawang bangkay dito? Ano itong melodrama? Isang kamay na lang, okay? Liang Shu, sa tingin ko hindi ako nakagawa ng masama sa iyo. Bakit mo ako sobrang kinasusuklaman? Laban ka sa akin sa lahat. Hindi ko lang talaga kayang tiisin ka. Lagi kang nauuna sa akin. At sobrang yabang mo pa. Kapag natapakan na kita, saka lang ako magiging masaya. Kaya nagtulong-tulong kayo para drogwain ako. Tama, lumpo ka na ngayon. Simula ngayon, wala nang makikipagkumpetensya sa akin. Sayang at huli na ang pagtuklas mo. Ngayon, pareho kayong mamamatay dito. Ito ay maililibing magpakailanman. Mamatay ka. Gu Xingqian. Huwag gumalaw. Pulis. Pakawalan mo ako. Bakit mo ako inaaresto? Pinaghihinalaan ka ng isang nakaraang kasong pananakit. Ngayon, pagdukot at tangkang pagpatay. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi namin. Dahil lang pulis kayo, pwede ninyong i-frame kahit sino. Ashu, magpaliwanag ka. Gu Xingqian. Pinlano mo ako. Umasta ka. Kung naka-frame ka man o hindi, malalaman natin pagkatapos ng investigasyon. So tinawagan mo na ang pulis. Hindi ako tanga. Tanga ka ba? Mag-isa kang mag-iimbestiga sa kanila. Ano ang gagawin ko kung may nangyari sa'yo? Pasensya na. Sabi ng doktor, hindi mo kayang hawakan ang stress. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Susiyaw mo. Ikaw ang aking prioridad. Wala akong pakialam sa iba. Pangako sa akin na hindi ka magsasagawa ng panganib ng mag-isa. Nasugatan ka. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Ayos lang ako, maliit na sugat lang. Sayang at hindi ko sila masipa mismo. Kakain sila ng pagkain sa bilangguan habang buhay. Mahusay. Mukhang talagang binitawan mo na. Salamat. Walang anuman. Gu Xingqian, anong problema? Sige. Ang lamig. Gu Xingqian, magtiis ka. Dadalhin kita sa ospital agad. Ang sakit niya. Ano ang dahilan? May depresyong pisyolohikal siya. Kapag sumiklab, malala ang mga sintomas sa katawan. Madalas itong nagpapakita bilang pagputok ng emosyon, hindi maipaliwanag na lungkot. Pakiramdam ng init at lamig, mabilis na tibok ng puso, parang mga langgam na gumagapang sa buong katawan niya. Sobrang sakit. Kaya si Gu Xingqian ay kailangang tiisin ang labis na sakit. Maaari ba siyang gumaling? Ang pasyente ay nalulumbay na sa loob ng maraming taon. Sa kasong ito, wala nang natitirang opsyon sa paggamot. Samahan mo na lang siya.
Hindi ako susuko. Gu Xingchen. Ililigtas kita, kahit ano paman. Ang bago sa silid, 208, depresyon. Natatakot ako na wala na siyang mahabang panahon. Hindi ko alam kung ano ang problema sa mga araw na ito. Maraming tao ang nalulumbay. Ay, sobra ang stress, hindi nila kaya. Kapag nakuha mo, parang naghihintay na lang mamatay. Hindi ka magtatagal. Hindi naman sigurado. Ang isang kaklase ko ay nagkaroon din ng depression. Isang matandang doktor na inchik ang nagpagaling sa kanya. Aling matandang doktor na inchik ang ganoon kagaling? Sa tingin ko, ang pangalan niya ay Lee Dehai. Sikat na sikat naman siya. Makakahanap ka sa kanya online. Lee Dehai. Dr. Lee Dehai ng Longevity Village, espesyalista sa lahat ng uri ng mahihirap na sakit. Kilala sa lugar. Ang mga tradisyonal na lunas ay nagpapagaling ng malalang sakit. May pag-asa para kay Gu Xingchen. Gising ka na. Mas mabuti na ang pakiramdam. Naniniwala ka sa charlatan na iyon? Ikaw. Narinig mo lahat iyon. Talagang doktor na himala siya. Pwede nating subukan. Sige. Sasama ako sa iyo. Talaga? Pero ang Longevity Village ay malayo. Ang katawan ko ngayon hindi kayang maglakad ng ganoon kalayo. Hayaan mo akong magpahinga ng ilang araw, saka tayo pupunta. Ang katawan niya ay hindi na kayang makatiis ng stress. Ako na lang ang pupunta para kunin ang doktor. Kailangan kong lumabas ng ilang araw para may asikasuhin. Gu Xingchen, umaasa ako sa iyo na alagaan siya. Saan ka pupunta? Binibining Su? Huwag nang magtanong. Mahalaga ito. Kahit narito ako, inaalagaan si Jigu, para lang akong tumatanggap ng sahod. Ikaw ang tunay na nag-aalaga sa kanya. Malinaw na kailangan kanya. Kailangan ko rin siya. Ilang araw kang mawawala? Hindi pa sigurado. Sa ngayon. Ipinapaubaya ko na sa iyo. Alam ba ni Jigu? Hindi ba dapat kang magpaalam? Kung magtanong siya, sabihin mo lang na umuwi ako para makita ang mga magulang ko. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Si. Gu Xingchen. Hintayin mo ako. Saan po, Binibini? Mayroon kaming pribadong sasakyan. Mura ang singil. Mabilis din. Hindi, salamat na lang. Sasakay ako ng tren. Oras ng abala. Mahirap makakuha ng tiket sa tren. Mukhang nagmamadali ka. Sabihin mo lang kung saan. Dadalhin ka namin doon sa loob ng isang araw. Bakit mag-aaksaya ng oras sa pagpila? Bayan ng mahabang buhay. Pwede na ba tayong umalis? Hey, naku. Bayan ng mahabang buhay, ha? Siguradong kailangan mo ang kotse ko. Walang direktang tren. Kailangan mong maglakad ng malayo. Sa kotse ko, ihahatid kita sa pintuan. Kilala mo ba si Lee Dehai? Oo naman, sikat siyang doktor na himala. Marami na akong pasaherong dinala doon ng hindi mabilang na beses. Kilala ko ang lugar na iyan na parang likod ng aking kamay. Sige, tara na. Sige, sumakay ka. Nagmamadali ako kaya nakalimutan kong i-text si Gu Xingchen. Bulubundukin ito. Walang signal. Bahala na. Hanapin muna natin ang doktor na himala. Anong problema? Nandito na tayo. Puro bundok ito. Nasaan ang bayan? Sumang-ayon lang akong ihatid ka rito. Kung gusto mong pumasok sa bayan ng mahabang buhay, magkakaroon ng karagdagang bayad. Sabi mo lang ihahatid mo ako sa pintuan. Nagbayad na ako sa iyo ng maaga. Bakit humihingi ka pa ng dagdag ngayon? Miss, putik ang daan sa unahan. Ang pagmamaneho ng kotse ko diyan ay masisira ito. Kung walang dagdag, hindi ko ito mapapasok. Kaya bumabalik ka sa iyong salita. Mga manloloko kayo. Magbayad ng dagdag o lumabas ka na. Hindi ako pamilyar sa mga daan dito. Sige, sira na ako. Sige, magbabayad ako ng dagdag. Magmaneho ka na lang. 5,000. Magbayad ngayon.
Ano? 5,000 piso. Sapat na yan para sa isang biyaheng ibang bansa. Bakit hindi mo na lang ako nakawan? Hindi ka magbabayad? Sige, lumabas ka. Si? Babayad ako kapag nakarating na tayo. Walang pera, walang sakay. Walang signal dito. Hindi ako makapag-transfer ng pera. Paglabas natin ng bundok, babayaran kita agad. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng kahit ano. Wala ni isang bagay sa iyo na may halaga. Wala ka talagang pera, Nako, nakatagpo talaga ako ng magnanakaw. pero hindi naman masama ang itsura mo. Paano kung matulog ka sa akin? Hindi na kita sisingilin sa pamasahe. Huwag kang lalapit sa akin. Saklolo, saklolo. Tumigil ka sa pagsigaw. Wala nang lamok dito. Walang makakapagligtas sa iyo. Sandali, hahaha. Akala ko ba't may makakasama akong mamamatay? May kasama naman pala. Hindi naman masama. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung bakit ko hinahanap si Lidehay? Dahil may AIDS ako, bata pa ako. Ayoko talagang mamatay. Narinig ko na kaya ng milagrong doktor ang lahat. Kailangan kong subukan. AIDS? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Naglalaro ka ba sa akin, ha? Maniwala ka o hindi. Pero matagal na akong hindi humawak sa isang lalaki. Maganda ang katawan mo, kaya maaari akong magsaya. Lumabas ka ng kotse. Hindi, teka. Maganda ang tanawin dito. At desyerto. Tiyak na nakakatuwa ito. Umalis ka. Gago. Walang direksyon. Kailangan kong subukan ang ibang paraan. Guk Singhyan. Kailangan mong hintayin ako. Saan ito? Klinikang Medical ni Lee. Klinikang medikal ni Lee. Ikaw ba si Lidehay? Ang himalang doktor. Ang himalang doktor. Pumunta ako para makita ka. Pakiusap. Tulungan mo akong iligtas ang isang tao. Binibini, tumayo ka po. Ang taong gusto mong iligtas. Siya ba? Guk Singhyan. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Susiyaw mo? Jigu, gising ka na pala. Umalis si Miss Su kaninang umaga. Sabi niya may aasikasuhin siya. Babalik din siya mamaya. Hoy, siyaw mo. Bumili ka ba ng fried chicken? Xiao mo? Ako ang nanay niya. Sino ito? Ay, pasensya na, tita. Ito si Gu Xingchen. Nagkamali ako ng dial. Si Xiao mo sana ang tatawagan ko. Ay, si Xiao Gu pala. Medyo mabagal si Xiao mo. Kung gutom ka na talaga, bibilhan kita ni tita at dadalhin. Hindi na, tita. Babalik din naman siya mamaya. Magpahinga ka na. Hindi na umuwi. Paano mo natagpuan ang lugar na ito? Ganyan ang naisip ko. Ikaw mismo maghahanap ng himalang doktor. Dumating ako ng kalahating araw bago ka. Kung hindi na kita nakita, tatawag na sana ako ng pulis. Pasensya na. Inisip ko na isama ang himalang doktor pabalik. Una, sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang mga sugat na ito? Wala yon. Naligaw ako. Nahulog ako. Hindi ko siya pwedeng malaman. May nakasalubong akong manyak. Kung hindi ko yun matatanggap. Huwag kang mag-isa mula ngayon. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nag-alala para sa akin? Himalang doktor, nandito na siya ngayon. Patingin nga ng katawan niya. Kaya mo ba siyang gamutin? Subukan ko. Pero hindi ko garantisadong gagaling siya. Sabi ng doktor kailangan mong bantayan ang iyong dieta habang umiinom ng gamot. Pinaka-importante, manatiling emotionally stable. Kailangan mong makipagtulungan, okay? Okay. Pero kailangan mo ring mangako sa akin ng isang bagay. Sabihin mo, basta't makikipagtulungan ka, hindi lang isang bagay, kahit 100 ay okay lang. In-enroll kita sa isang design training class. Kunin mo ang design certification mo. Ha? Susiyaw mo. Ito siguro yang Hongyan. Siya ang pinakamagaling na design master sa bansa. Yang Hongyan? Ang isang klase niya ay napakahalaga.
Gu Xingchen, tinulungan mo talaga akong matupad ang pangarap ko. Welcome aboard. Gusto ko talagang maging designer, pero ang kasalukuyang gawain ko ay hindi. Huwag kang mag-alala tungkol sa pag-aalaga sa akin. Ang isyu ng pagiging sobrang abala, sasamahan kita sa klase araw-araw. Susiyaw mo. Bago ako umalis, dapat kitang tulungang makamit ang iyong pangarap. Oy, kung hindi ito ang aking dating kasintahan. Inaalagaan mo pa ba itong pilay, ha? Susyaw mo, talagang hindi ka nagbago. Dapat sana tiningnan ko ang kalendaryo bago lumabas ngayon. Ikaw pa talaga ang makakasalubong ko. Ang sama ng palad. Ha ha ha, mahal. Iniwan ka ng dating nobya mo para lang makasama ang isang pilay? Bukod pa riyan, talagang bagay silang dalawa. Pilay ang isa, bulag naman ang isa. Hehehe. Nakita mo ba yon, susyaw mo? Ito ang nobya ko. Meron siyang tindahan ng ginto, kaya niya akong bilhan ng cellphone nang walang hulugan. Ang saya ng buhay ko ngayon, at tingnan mo ang sarili mo. Naiwan kang kasama ang isang pilay. Gugugulin mo ang buong buhay mo bilang isang aso na nag-aasikaso sa iba. Hahaha. Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang mayabang na palamunin. Ang babaeng nahanap mo ay mas matanda pa sa nanay mo. Paano mo naman nagustuhan yan? Pilay kang gago. Sino ang tinatawag mong matanda? Mahal, huwag kang magalit. Naiinggit lang sila. Ikaw ang pinakamaganda sa aking puso. Huwag na natin silang pansinin. Gu Xingchen, bihira ka magsalita, pero kapag nagsasalita ka, bawat salita ay ginto. Tunay ngang napakatanda. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Handa na ba ang nasa ibang bansa? Ang mga papeles para sa euthanasia ay tapos na lahat. Pumirma na ang anak. Hahayaan na lang natin siyang umalis ng may dignidad. May problema ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit ka umiiyak? Huwag mo akong hawakan. Bakit? Bakit mo pa rin? Pipiliin ang euthanasia. Lahat ng pagsisikap ko, ano ang halaga ng mga iyon? Kaya pala ako ang tanga simula pa lang. Nagsisinungaling ka sa akin. Sabi mo makikipagtulungan ka sa paggamot. Peke rin pala iyon. Hindi ba? Pasensya na. Huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo yan karapat-dapat. Ako, si Susyaw mo, ay desperado na. Pumunta ako rito para gisingin ang isang tao. Na hindi na magising. Wala kang kahit minsan. Inalala ang nararamdaman ko. Siyaw mo. Pwede ba? Pwede ba? Yakapin ka ulit? Tatay, nanay. Uy tatay, saan kayo pumunta? Ang nanay ko. Ano ang problema? Siyaw mo? Ang nanay mo. Pumanaw na siya. Mahal. Kung miss mo siya, hanapin mo siya. Alam kong ayaw mong maging pabigat sa kanya. Alam kong pagod ka. Alam kong marami kang pinagdaanan. Anak, kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang.
huwag mong pigilan. Ginoong Gu, ang nanay ni Miss Su pumanaw na. Hi Fang. Doon sa kabila, huwag mong kalimutang hintayin ako. Sa susunod na buhay, mag-asawa pa rin tayo. Tatay. Pagkatapos ng memorial, pwede na tayong umalis. Nahulog mo ito, naalala ko na talagang gusto mo itong ipit sa buhok. Ang mga taong mahal ko ay laging umaalis sa akin. Ipit lang yan sa buhok. Hayaan mo na. Xiao mo, ilang taon na bang may sakit ang nanay mo? Mahigit 20 taon. Ang bilis ng panahon. Nagpakasal kami ng nanay mo, 30 taon na ang nakakaraan. Sayang, at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na masiyahan kahit isang magandang araw kasama ko. Naalala mo ba ang araw ng kasal natin? Napakahirap natin ni hindi tayo nagkaroon ng kaldero. Ang nanay mo ay pumasok sa kasal may dalang dote mula sa kanyang pamilya na isang buong karito ng repolyo. Pagkatapos manganak sa iyo, dahil hindi siya gumaling ng maayos mula sa panganganak, napunta siya sa maraming problema sa kalusugan. Simula noon, mahina na ang kanyang katawan. Araw-araw ay isang kirot o iba pa. Sinisisi ko pa siya sa pagiging dramatic, pero noong mga panahong iyon, talagang nahihirapan siya. Mamaya, na-diagnose ang nanay mo na may cancer. Sa lahat ng mga taong ito, lumalaban siya sa cancer. Hindi siya nagkaroon ng masarap na pagkain, hindi nagkaroon ng magandang tulog sa gabi. Araw-araw ay ginugol sa masakit na pagdaing. Siya ay laging naghihintay ng milagro. Naghihintay sa araw na gagaling siya. Ang paghihintay na iyon ay tumagal ng 20 taon. Kung maari kong ibalik ang panahon, sisiguraduhin kong gugulin ng maayos ang kanyang mga huling araw. Hindi ko nahahayaang magdusa siya kahit kaunti pa. Guk Singkian. Home. Umuwi na tayo. Sa bahay natin. Mukhang hindi tama itong painting. Sa tingin ko maganda naman. Sige, maghanap na lang tayo ng photographer. Photographer. Guk Singkian. Gusto kitang pakasalan. Kumuha tayo ng wedding photos. Okay, tapos na ang photos. Punta na tayo kumuha ng marriage certificate. Teka. Xiao mo. Hindi ako makakakuha ng lisensya sa kasal kasama ka. Napagdesisyonan ko na ikaw ang asawa ko. Sa buhay man o kamatayan, ikaw lang ang aking natatangi. Xiao mo. Sana mabuhay ka ng maayos. May sarili kang buhay, may kinabukasan ka. Ang meron tayo, sapat na para sa akin. Pakitupad ang huling hiling ko. Iksingkian. Ang huling hiling ko ay para maging masaya ka. Ipangako mo sa akin, okay? Ipinapangako ko. Gusto mong sumama sa kanya sa ibang bansa? Tita, kailangan ako ni Xingchen. Kahit gaano pa karami ang natitirang oras natin. Sana sa huli, ako ang nasa tabi niya. Pakiusap, payagan mo akong umalis. Mabuting bata, sang-ayon si tita. Nagtataka ako kung ano ang panahon sa Switzerland. Mas mabuting magdala ng maraming damit. At saka, moisturizer, mosquito repellent, o gamot sa sipon. Tama na. Hindi naman tayo magbabakasyon. Anak, tiyakin mong maaalala mo ang daan pa uwi. Bumalik ka para makita kami. Nanay. Sa lahat ng mga taon na ito,
Nagsumikap ka ng husto. Huwag kang mag-alala sa nanay mo at sa akin. Makibagay ka ng maayos kay Xiao Mo. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Gawin mo ang kahit anong gusto mong gawin. Anak-anak, Tatay, nanay. Kayong dalawa, mag-ingat kayo. Narinig ko na sikat ang restaurant na ito. Kumain muna tayo ng marami. Ikaw ang magbabayad para sa sarili mo. Sige, ako na magbabayad. Ako si Ginang Gu, akala mo hindi ko kayang bayaran ang hapunan. Dito po, sundan ninyo ako. Inchik siya. Napakahusay. Inchik siya. Hindi mo na kailangang mag-Ingles. Mag-iwan ng tip. Nakalimutan kong magpalit ng pera. Bakit ka pumunta para kumain? Kapag walang pera, nagtatanghal ka sa kalsada. Gu Xingchen, tingnan mo, puro Chino sila. Talagang hindi niya alam. Ito ang Chinatown. Ikaw, Gu Xingchen. Restaurant ng Chino. Hindi na kailangan magpalit ng pera. Pinagawa mo akong kumanta at sumayaw ng napakatagal. Napahiya ako sa ibang bansa. Ipinapakita mo ang lokal na kultura ng Sina. Ang esensya ng sayaw sa plaza, kabisado mo na ito. Tama na. Kumusta? Ginonggu, ang euthanasia na iyong na-schedule ay na-schedule na. Bukas na. Siye. Salamat. Tayo. Ay isang araw na lang ang natitira. Ganoon ba? Uwe. Nakareserve na ang hotel. Tara na, tara. Sa ating masayang kasal. Sandali lang. Muntik ko nang makalimutan. Hindi pwedeng uminom dahil sa gamot. Okay lang. Matagal na tayong magkakilala. Hindi mo pa rin alam ang edad ko, di ba? Hindi mahalaga. Buhay ka magpakailanman. Guk Xingqian. Ipinanganak noong 1998. Sa wakas, Liangzen Ling Ashiset. Guk Xinghan. Kasarian, lalaki. Libangan, pagbibisikleta. Trabaho, atleta. Guk Xingqian. Mahal lang ang isang tao sa buong buhay niya. Apelido, Su. Pangalan, Xiao Mo. Ang unang 2 injection ay tapos na. Isa na lang. Sige, itulak na ang gamot. Kantahan mo ako. Sige.
Paano ko ilalarawan ang pagmamahal ko sa'yo? Dahil ang pag-ibig mo ang tumigil sa paghahanap ko. Nakasulat sa mabituing gabi, itinadhana kang tanging akin. Paano ko ilalarawan ang pagmamahal ko sa'yo? Dahil ang pag-ibig mo ang nagbibigay buhay sa akin. Nakasulat ng malalim sa puso kong tumitibok. Para lang makilala kang muli. Gushing Chen. Ang pagkikita natin ay tadhana. Mahal kita. Presidente Su, Attorney Zhang. Maupo ka. Presidente Su, bukod sa mana na iniwan sa iyo ni Jigu, at ang kumpanya ng disenyo na binuksan sa iyong pangalan, mayroon ding malaking insurance policy na kailangan ng iyong lagda. Uba. Boba. Doktor? Totoo ba ito? Oo, Miss Su, buntis ka. Ang sanggol ay napakalusog. Huwag kalimutang pumunta para sa regular na check-up. Xingxian. Magkakaroon tayo ng sanggol.